Jesus, nananalig ako sa iyo. Sa pagbasa ng mabuting balita sa araw na ito, ay nagbigay ng ang ating Panginoon ng talinghaga tungkol sa isang may-ari ng ubasan na sa iba't ibang mga oras ng buong maghapon ay umupa ng mga manggagawa upang magtrabaho doon sa kanyang ubasan. At pagdating ng takip silim ay swineldohan niya ng pare-pareho ang lahat. Tag-iisang denaryo ang kanyang ibinigay. At dahil dito ay umangal ang mga naupahang magtrabaho ng maaga. Siyempre, yung denaryong iyan ay tumatayo para sa buhay na walang hanggan. Isang kaloob na ibinibigay ng Diyos para sa lahat. Yun nga yun nag-umangal sila, bakit pareho ang upa nila sa upa ninyo sa akin? Mas mahaba naman ang trinabaho ko. Ang tanong dun meron pa bang hahaba sa buhay na walang hanggan? Paano ba hahabaan yun? Paano ba madadagdagan yung buhay na walang hanggan? Ang buhay na walang hanggan ay walang hanggan. Okay? So, ang tanong dyan kung uupahan mo ng mas mataas, yung mas nag-effort ng malaki, ang tanong dyan, paano mo dadagdagan ang buhay na walang hanggan? Kaya nga totoo yun, na ang mga tinuturing na nahuhuli kapag kanilang tinanggap, maaari silang maging una. At ang mga nauuna ay maaring maging huli. Ang unang mensahe ng talinghagang ito ay nakikita doon sa katotohanan na ayaw ng may-ari ng ubasan na mayroong mga taong mawalan ng trabaho. Obvious naman yun di ba? Gusto niyang lahat ay magtrabaho sa kanyang ubasan. Kaya nga maghapon, pabalik-balik siyang umuupa ng manggagawa. Kasi hindi niya matiis na may mga taong walang trabaho. At ang mensaheng ito ay talagang nangungusap sa atin ngayon. Dahil nabubuhay tayo sa isang panahong dumadami ang mga taong walang hanap buhay dahil sa krisis ng ekonomiya na dinudulot ng pandemya ng COVID-19. And in a way, maari din tong mangusap sa napakarami sa atin na dati-rate ay naglilingkod, masigasig na naglilingkod sa simbahan. Alam naman nating lahat na inilayo tayo ng pandemya sa simbahan. Sa takot na mahawa sa COVID-19,
marami sa ating mga church workers, mga manggagawa sa ubasan ng Panginoon, ang pumipili na manatili na lamang sa bahay at lumayo sa dati-rati nilang paglilingkod. At para sa akin, technically, sila ay spiritually unemployed. Okay? Dahil pinili nilang lumayo sa kanilang paglilingkod sa simbahan, sa takot na mahawa ng COVID-19, well, they are technically, spiritually unemployed. Actually, ang tawagin, ang anyayahan, yun na mismo ang unang gantimpala. Ang makapaggawa sa ubasan ng Panginoon, ang makapaglingkod sa Kanya, ang makipagtulungan sa gawain ng Diyos, yon mismo ay ang hindi matatawarang gantimpala na laging may tuturing na nagbabayad sa bawat pagsusumikap. To be able to work in the Lord's vineyard, to put oneself in God's service, to collaborate in His work, is in itself a priceless recompense that repays every effort. Subalit, tanging sila lamang na umiibig sa Panginoon at sa Kanyang kaharian ang makakaunawa nito. Ang mga gumagawa para sa bayad, hindi nila maiintindihan ang halaga ng hindi natatawarang kayamanan ng maglingkod sa Panginoon. Ang ebanghelyong to ay sinulat ni San Mateo, apostol at manunulat ng mabuting balita. Bukas po ay ipagdiriwang ang kapistahan ni San Mateo. At gusto ko lamang pong sabihin na naranasan mismo ni San Mateo ang aral na ito ng nasabing talinghaga. Sapagkat bago siya tinawag ng Panginoon, si San Mateo ay maniningil ng buwis. At dahil diyan, itinuring siyang makasalanan ng publiko. Itinuring siyang etsapuera doon sa ubasan ng Panginoon. Because he was considered a public sinner, Matthew was excluded from the vineyard of the Lord. Subalit, nagbago ang lahat noong dumaan si Jesus sa kanyang paningilan at tinawag siya ng Panginoon. Tinitigan siya ni Jesus at sinabi sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo si Mateo at sumunod kay Jesus mula sa pagiging isang makasalanang publikano. Kaagad-agad, siya ay naging alagad ni Kristo. Mula sa pagiging huli, natagpuan
ni Mateo ang kanyang sarili sa unahan. Salamat sa diwa ng Diyos na kaibang-kaiba sa kaisipan ng sanlibutan. Di ba nga ang sabi niya sa unang pagbasa, ang isipan ko ay hindi ninyo isipan at magkaiba ang ating mga pamamaraan. Kahit si San Pablo, na sumulat ng ikalawang pagbasa, naranasan niya ang kagalakan nang siya'y tawagin ng Panginoon na gumawa sa kanyang ubasan. At ang dami ng kanyang nagawa. Subalit, siya mismo ang nagsasabi, siya mismo ang umaamin na ang pagpapala, ang biyaya ng Diyos ang siyang gumagawa sa kanya. Ang biyayang iyan, ang pagpapalang iyan ang nagbago sa kanya mula sa pagiging tagapag-usig ng simbahan. Siya ay naging apostol sa mga hentil. To the point na sinabi niya, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo. At marami pang, at higit na marami pa, ang mapapasa akin kapag ako'y namatay. Ngunit, kung napansin niyo yung ikalawang pagbasa, kaagad-agad niyang dinagdag. Kung kinailangan ko pang mabuhay sa aking katawan, nangangahulugan lamang ito ng mas maraming mabungang paggawa para sa akin. Subalit, ang aking pipiliin ay hindi ko masasabi. Maliwanag na naintindihan ni San Pablo na ang paggawa para sa Panginoon, yun mismo ay gantimpala na sa ibabaw ng lupa. At ngayong pinagdiriwang natin ang ika-66 na anibersaryo ng ating parokya, pinagugunita sa atin ng Panginoon ang napakaraming mga tao na nakilala mula sa parokya bilang mga manggagawa sa ubasan ng ating Panginoon. Ang parokyang ito ay may mahabang listahan ng mga obispo, mga pari, mga reliyoso, at mga laiko na tumugon sa utos ng Panginoon, pumunta ka sa aking ubasan at doon gumawa ka. Alam ba ninyo na mula sa mga parish priest ng Most Holy Redeemer, nagkaroon ng 2 obispo. Napakaraming mga pare ang naging bunga ng simbahang ito. Napakaraming mga reliyoso, mga madre ang nagbunga ng simbahang ito. At alam ninyo, noong 1960, kilalang-kilala ang parokyang ito sa kanyang social action. Hindi pa yan naiimbento sa ibang parokya. Sikat na sikat ang Most Holy Redeemer sa social work. Marami
ang tumugon sa panawagan ng Panginoon mula sa parokyang ito na gumawa sa kanyang ubasan. Ang mga magulang ninyo ang nagtayo ng napakalaki at napakagandang simbahang ito. Ang mga magulang ninyo ang siyang nagtrabaho upang makuha ang donasyon ng lupang ito, napakalaking property sa loob ng diocese ng Cubao. Sino gumawa niyan? Ang mga magulang ninyo. Naghirap sila para maitaguyod, makuha ang lupa. Naghirap sila para maitayo ang simbahan. Naghirap sila para maitayo ang mga facilities ng parokya. Ang mga magulang ninyo ay naglingkod sa Panginoon. At ang tradisyon, at sila'y lumikha ng isang napakagandang pamayanan ng mga mananampalataya sa lugar na ito. At ang tradisyon ng paglilingkod ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Marami sa inyo ang mga anak ng mga dating mga manggagawa ng simbahan. At aking pinagdarasal na sana ang ating mga anak at ang ating mga apo ay tumugon din sa paanyaya ng Panginoon na gumawa sa kanyang ubasan. Mga minamahal kong kapatid, muli tayong tumugon sa paanyaya ng Panginoon. Pumunta kayo at gumawa sa aking ubasan. 6 na buwan ng pagtatago sa ating mga tahanan ay sapat ng pamamahinga. 6 na buwan ng quarantine ay sapat ng pamamahinga. Mas mahaba pa ang pamamahinga yan kaysa doon sa mga hayop na natutulog kapag taglamig. Sila ilang buwan lang, tayo inabot ng 6 na buwan. 6 na buwan na nakulong tayo sa ating mga tahanan. Tama na yon. Huwag maging batugan. Bumalik tayo sa parokya at magsimulang maglingkod. Bumalik tayo sa parokya at magsimulang maglingkod. Ang paglilingkod sa Panginoon sa pamagitan ng paggawa sa kanyang ubasan ay ang sapat na gantimpala niya. Alam ninyo, maraming nade-depress ngayon. Bakit nade-depress, Father? Dahil ba sa krisis? Dahil ba sa kawalang katiyakan ng buhay? Alam nyo, hindi ako naniniwala doon. Ano ang ugat ng depression ng maraming mga tao? Isolation. Nakulong sa bahay. Nag-iisa. Hindi makapag-ugnayan sa ibang tao. Yon ang nagdudulot ng depression. Isolation causes depression. Kaya lumabas na tayo at pumunta sa parokya at muling paglingkuran ang Panginoon. Father, bawal kami, senior kami. Father, bawal kami kasi mga bata kami. Father, bawal kami kasi vulnerable kami. Pero nakakalabas para makakita lang ng white sand sa Manila Bay. O ano? Kayang-kaya.
na lumabas pag may ayuda. Pero ginagamit na dahilan ang pandemya para hindi magsimba. Oh. Ang IATF nga handa nga siyang paliitin yung pagitan ng mga tao sa social distancing. Meron bang bus na kasing laki ng simbahang ito? Tingnan nga ninyo, tingin nyo ba? Magkakahawa-hawa ba kayo diyan? Tagusan ng hangin, naka-face mask, naka-face shield, ang lalayo ng pagitan natin. May mahawa pa ba sa inyo diyan? Ginagawa lang natin talagang dahilan yan para hindi maglingkod sa Panginoon. And I'll tell you, sa loob ng 6 na buwan, marami sa atin ay walang pakinabang para sa Diyos. Make yourself useful to God. Father, paano po ako maglilingkod sa Panginoon? Start. Magsimula ka sa pagsisimba. Ha? Pagsisimba? Yes! Kasi ang pinakaunang paglilingkod ng parokya sa Diyos ay ang pag-aalay ng banal na misa. Alam nyo bang ibig sabihin ng liturhiya? Ano ibig sabihin ng liturhiya? Ang gawain ng Diyos. Ang pampublikong gawain. Ang pinakaunang paglilingkod natin sa Panginoon ay ang pagsisimba. Hindi lahat pwedeng magbasa. Hindi lahat pwedeng nasa choir. Pero yung mismong pagpunta mo sa simbahan para magsimba, yon ay paglilingkod na. You are pleased to let us stand in your presence to serve you. Ang pagsisimba ay ang pinakaunang paglilingkod. At mula sa pagsisimba ay lalabas diyan ang iba pang paglilingkod, lalabas diyan ang BEC, lalabas diyan ang social work. Pero ang pinakauna ay ang pagsisimba. Magsimula tayo doon. Magsimula tayo sa pagsisimba. Lumabas tayo sa ating mga bahay at magsimulang magsimba. Alam niyo, kwento ng kaibigan ko, sabi niya, sa Kabuyaw daw, bagamat may social distancing, umaapaw daw hanggang labas ang tao. Pero dito, nakakapag-malling, nakakakuha ng ayuda, nakakapasyal sa Manila Bay. Pero pagsisimba, pass muna, Father. Baka mahawa ako ng COVID-19. Anong klaseng pag-iisip yan? Mahiya tayo sa Diyos. Ang unang paglilingkod at kayang-kaya nating gawin ay ang pagsisimba. The more we try to save our lives, the more we will lose it. And the more we spend our lives serving the gospel, the more we find it. Like St. Paul, let us spend our lives in fruitful labor for Christ. Let us magnify Christ in our body, whether by life or by death. For to me, life is Christ and death is gain.
ang mahal na Birheng Maria, Our Lady of the Sacred Heart, hope of the hopeless, is the perfect branch of the Lord's vine. Sa kanya, nagmula ang pinagpalang bunga ng pag-ibig ng Diyos. At yan ay si Jesus na ating manunubos. Naway matulungan niya tayong palagi ang tumugon at buong kagalakang tumugon sa panawagan ng Panginoon at mahanap ang ating kagalakan sa paggawa para sa kaharian ng langit. Ave Maria Purissima,